Welcome mga kanova! Tunghayan po natin ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng totoong buhay, kwento ng pagkilala sa Panginoon, kwento ng masasayang buhay, katutuwaan, kaiiyakan, at lalo't higit kwento ng mga himala. Samahan niyo po ako sa bawat kwento na aming ibabahagi sa mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng aming channel, paki-pindot ng subscribe button, pati na rin ng bell icon para ma-updated pa kayo sa aming mga parating pang mga uploads. Hello mga kanova! Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng aking kwento na pinamagatang Forevermore. Ayon sa Lucas 13 verse 30, tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Hindi lahat ng nauuna ay makakasigurado tayo na makakarating agad sa dapat nating marating. Kung wala naman tayong pagkilos, kailangan nating gamitin ang puso at magkaroon ng determinasyon para maabot ang ating pangarap sa buhay. Samantalang ang mga nahuhuli na may determinasyon na maabot ang pangarap nila ay kaya nilang maungusan ang nasa unahan. Sa paningin ng Panginoon, lahat tayo ay pantay-pantay. Walang nauuna, walang nahuhuli. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Curiosity strikes Sander. Alam niyang sa kusina ang tuloy ng katulong na may dalang mga kubyertos kanina. He remains stony-faced as he wants downstairs. Nasalubong naman niya ang ina sa living room na inaya na siya sa opisina ni Don Florante na ngayon ay opisina na nito. Tulad ng iba pang silid ay malaki ang opisina ng Don. Maraming steel cabinet at vault para sa mahahalagang papeles. Umupo ang ina sa swivel chair at may binasang kung anong dokumento doon. Mga bata pa palang katulungin niyo sa bahay na to, tanong niya sa ina. Agad naman itong napatingin sa kanya at napatitig. You came here to manage the farm, not to engage yourself with any of the maids. Seryosong wika nito. Why would you think that I would engage myself in any of them? May girlfriend ako na bala ko ng pakasalan pagbalik ko sa Amerika. I have this particular maid that was Florante's former secretary. I fired her because I found out that she steals money in his office. Gold digger ang babaeng yon at balak pa ikutin ang ulo ng Tito Florante mo. Buti na lang at nahuli ka agad. Pero dahil nakiusap siya, ginawa ko na lang siyang kasambahay. Kung magtatrabaho ako dito ay kailangan ko silang makilala lahat. Suggestion niya dahil gusto niya makilala ang babae at kung ito ba ang tinutukoy ng ina. With her body and looks, hindi malayo na may matandang mayaman itong masisilo. Ang mayordomo ang kakausapin mo, Sander, at ayaw kong mautukan ng sino man sa kanila. Binata ka at siya kung may magtatangkang akiting ka para perahan. Ilayo mo ang sarili mo sa mga oportunistang babae. I don't want you to become friends in any of them. You're overacting, ma, sabi ni Sander. Kung gusto mong igalang at sumunod sa iyo ang tauhan sa hasyenda, ay magbibigay ka ng distansya sa pagitan mo at ng mga tauhan. These people would take advantage of your kindness. Believe me, Sander, marami na akong tinanggal dahil nahuhuli kong nagnanakaw ng palay sa bukid. Gaano ba kalaki ang hasyendang ito? Mahigit sa 50 ektarya ang bukid, bukod pa sa lupain dito sa mansyon. At wala man lang ba kahit isang kamag-anak ang naghahabol ng mana? That's impossible, ma. Florante is the only son of Molinas Flores, at wala naman silang anak na una nito ang asawa. With his looks and money, ay imposibleng walang nagtangkang akitin at magkaanak sa kanya. What if someone showed up and tells you that he or she is Florante's child?
Then we will see each other in a court. At wala namang iniwang testamento si Florante na maaari nilang habulin. At naiiling na lang siya sa pagkatuso ng ina. Sa isang iglap ay pag-aari na nito ang buong hasyenda ng walang kahirap-hirap. I will go with you when they visit the farm tomorrow. Wika niya sa ina habang nasa isip pa rin niya ang mukha ng babae. 6:00 ay umaalis na ako dito. Ipapakilala kita sa mga tauhan sa bukid bukas at ipapasama kita sa kanila para malibot ang buong farm. Inaatakin ako ng rayuma sa kalalakad sa buong maghapon, sabi ng kanyang ina. Sure, at titingnan ko rin kung paano ba ang pagkapatakbo ng isang hasyenda. I know it's not easy. Marami naman tayong tauhan, Sander. Ang kailangan lang ay malaman mo kung paano mapalakad ang mga tao para hindi manakawan ang hasyenda. You have to be tough and determined. See you tomorrow, ma. Pagtatapos niya sa mga sinasabi nito na halos paulit-ulit lang at iniwan niya ang ina sa kalumakad patungo sa komedor. Nadismaya siya na makitang wala doon ang magandang babae. May kailangan po kayo, Sir Sander? Tanong ng mayordoma na ibinili ng ina na siya lang ang kakausapin. Umiling siya at saka tinungo ang pinto palabas. Naglakad-lakad siya sa hardin hanggang sa abutin niya ang parteng hindi na halos abot ng liwanag ng mga ilaw mula sa mansyon. Puro puno ang paligid kaya malamig ang simoy ng hangin. Pinuno niya ng hangin ang dibdib at saka tinanaw ang kadiliman ng gabi. Sabi ko naman sa iyo, hindi ako pumapayag at hindi na baling wala akong makuha dito sa mansyon. Huwag mo na lang akong gagambalain. At napalingon siya sa kanaroroonan ng boses at lumakad pa sa parteng mas madilim kung saan ang gagaling ang tinig. Umahong muli ang kuryosidad. May fountain sa parteng iyon ng hardin at hindi niya na halos maaninag kung anong disenyo iyon. At habang sinisipat niya ang fountain ay isang katawan naman ang bumangga sa kanya. Nadagli niya ay kinagulat at mabilis niyang naiyapos ang mga braso para hindi ito tumumba. What the? At putol niyang sabi. Mabilis niya nasamyo ang mabangong amoy nito at naramdaman ang basang buhok na marahil ay katatapos lang maligo. Nakilala niya kagad ang babae na siyang hinahanap niya sa kusina kanina. Nasa damuhan ang telepono nitong nahulog dahil sa pagkagulat sa presensya niya. Nang mabasa niya ang pangalan ng kausap nito ay Julio ang nasa screen dahil hindi pa marahil tapos ang pag-uusap ng dalawa. Agad umahon ang selo sa kanya na kung bakit ay hindi niya alam. I'm sorry. Paghingi naman nito ng paumanhin. What are you doing in the dark? Talking to your boyfriend? What do you mean? Di baling wala ka nang makuha kahit ano dito sa mansyon? Do you plan to steal something? Marahas niyang tanong sa kabila ng pag-iinit ng katawan dahil sa pagkakalapit nilang dalawa. He was still holding her back while the woman was trying to push his body. Hindi ko boyfriend si Julio. Please let me go. Edukada ang babae at halatang may pinag-aralan dahil na rin sa paraan na pakikipag-usap nito sa kanya. Hindi ito katulad ng ibang katulong sa mansyon. He released her right away but still stares at her beautiful face. Do you know who am I? Seryoso niyang tanong. Ang totoo'y hindi pakikipag-usap ang gusto niya ngayon dahil ramdam pa rin niya ang pag-iinit ng katawan. Kung siya ang masusunod, ay ihiga niya ito sa damuhan at pagsasawain ang sarili sa alindog nito. Malaman ang dibdib nito kaysa karaniwang kadalagahan. Taglay yata ng babaeng ito ang lahat ng asset ng isang babae na kababaliwan ng mga kalalakihan. You are Suraida's son? Sagot nito na pumutol sa paglalakbay ng diwa niya. Right. I will be your boss and you will follow my order from now on. Yes, sir. Sander, dagdag niya dahil gusto niyang marinig na sambitin nito ang pangalan niya. Sir Sander? Halos pabulog nitong wika na tila naman awit sa pandidig niya. He could imagine her in his bed moaning and whispering his name while he gives pleasure to her. At lalo lang nag-init ang pakiramdam niya sa mga naiisip. Pumasok ka na sa loob. Utos niya dito na agad naman sumunod sa kanya at mabilis na umalis sa harap niya.
Napahugot siya ng hininga habang pinupuksa ang init na sa sistema niya dulot ng babaeng katulong. At muli ring rumehestro sa isip niya ang narinig niya ang pakikipag-usap nito sa telepono. His mother was right. That young woman wants to steal money or whatever from the house at kailangan niyang bantayan ang mga kilos nito. Hindi mawala ang mabilis na kaba sa dibdib ni Jenna hanggang makabalik siya sa sariling silid. Kung bakit kasi ayaw pa rin siyang tigilan ni Julio sa kakakulit ng gusto nitong mangyari. Napilitan tuloy siyang sagutin ang tawag nito sa dulo ng patio para walang makarinig. Baka may magsumbong pa kay Zoraida na gusto niyang maghabol sa ari-arian ng ama at espetsahin siya ng madrasta sa mansyon. Kailangan niyang manatili dito dahil malakas ang paniniwala niya na nag-iwan ang papa niya kahit paano ng mana niya. Kung ilalaban niya sa korte ang kaso ay bubuno siya ng taon dahil bukod sa hindi naman niya dala ang apelyido ng ama, tiyak niyang matinding kalaban si Zoraida kahit pa marami ang testigo na anak talaga siya ng Don. At muli niyang naalaala ang pagkakabangga niya sa anak ni Zoraida kanina sa dulo ng hardin. Halos makapusan siya ng hininga nang yakapin siya nito at makulong sa mga bisig ng binata. His masculine scent lingers in her nostrils which brings sensation and she can explain. Malakas ang atraksyon dulot nito lalo nang magsalita. At halos matunaw siya sa hiya nang titigan siya nito. His personality was powerful. Tila ba lahat ng kadalagahan sa mansyon ay mahuhumaling dito. Yun nga lang, parang mahirap itong pakibagayan tulad ng ina nito. Mahihirapan siya sa plano niya kung dalawan na ang pangingilagan niya sa mansyon. Pwera na lang kung maakit niya ito. Kanina ay napansin niyang hindi lang 2 beses itong napalunok habang nakatitig sa dibdib niya. Kahit gaano ka-istrikto ang anak ni Zoraida, ay lalaki pa rin ito na maaari niyang maakit. Hindi niya alam kung may asawa ba ito o girlfriend, pero sa ngayon ay ito ang nakikita niyang pag-asa sa mga plano niya. Pinilit niyang mag-review pa pero wala nang pumapasok sa isip niya kung hindi ang mukha ni Sandor at kung paano niya ito titingnan. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakadama na kakilig-kilig sa ganoong kabilis sa pagtatagpo na tila hinahalukay ang sikmura niya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil kailangan niya magtrabaho sa kusina bago siya pumasok sa eskwela ng 11:00. 5:00 naman ang uwi niya, pagkatapos ay sasabak na naman siya sa gawain sa kusina sa gabi. Suot ang uniforme ng katulong ay maaga siyang nagtungo sa loob ng mansyon. Kalimitan ay siya lang ang nasa kusina sa ganitong oras dahil siya ang tagaluto sa umaga. Si Tanya ay sa hardin habang si Celia ay sa paglilinis sa buong bahay. Isa sa lamanan niya sa ina ay ang galing sa pagluluto. I want to visit the whole farma. Narinig niyang wika na baritonong boses na nagpabili sa tibok ng puso niya. Kilalang-kilala niya ang tinig na yon na hindi rin nawala mula nang marinig kagabi sa hardin. Tila siya dinuduyan sa alapaap at nagbibigay ng kilite sa kalamnan niya. Hindi ko na kaya maglakad ng malayo. Ipapasama na lang kita sa ibang tauhan. Narinig din niyang wika ni Zoraida. Hindi siya lumingon dahil kabisado na niya ang titig sa kanya ng madrasta at patuloy lang siya sa pagluluto. Can you make coffee for me? Wika ni Xander na nagpalingon sa kanya. At gusto niyang matunaw sa titig nito kung hindi lang naroon si Zoraida na nagmamatsyag sa kanilang dalawa. Black po ba or with cream? What the best coffee you can make? Casual ditong tanong na pinag-cross ang mga braso habang nakatitig pa rin sa mukha niya. Just give him black coffee, Jenna. Bilisan mo dahil marami kaming gagawin sa bukid. Sabat ni Zoraida na pumutol sa pagtitingin na nila ni Xander. At sumunod siya kay Zoraida at gumawa ng matapang na kape. At sa palagay niya ay nakatitig pa rin sa kanya si Xander sa mga kilos niya kaya't bigla siyang na-confuse. Pasa pa ang buhok niya at nagsuklay
dahil sa pagmamadali sa pagkapagluto. At nang iaabot na niya ang kape kay Sander, ay dumampi ang balat ng braso nito sa braso niya na sa tingin niya ay sinadya ng binata. Naghain naman siya ng pagkain sa mesa pagkaluto. At hindi siya tinitingnan ni Sander pero sa palagay niya ay hinihintay lang siya itong tumalikod bago suriin. "Can you make coffee with cream?" Malumanay na utos si Sander sa kanya nang tangka siyang aalis na sa kusina. Tapos na ang pagluluto niya at balak na niya mag-review para sa exam mamaya. "Hindi mo ba gusto ang unang tinimpla ni Jenna?" tanong ni Zoraida sa anak. Patapos na itong kumain habang si Sander ay hindi pa nagagalaw ang pagkain sa pinggan niya at ang kape ay bahagya lang nabawasan. "It's too strong at hindi bala ako na lang ang magtitimpla," sabi ni Sander. At tapos nang kumain si Zoraida at kalimitan ay saka pa lang sila kumakain ng mga katulong at nagtimpla siya ng kape habang si Zoraida ay nagpaalam na sa anak. "Maliligo lang ako. Bilisan mo ha dahil masakit sa balat ang araw." Hindi niya alam ang ikikilos na maiwan sila ni Sander sa kusina. Nakita niya sa sulok ng mata na tumayo ito at kumuha ng panibagong tasa sa cupboard. At dahil nasa tabi niya ang kape, creamier at asukal, ay halos magkadikit na sila ni Sander nang abutin nito ang mga iyon. He was purposely pressing his body against hers, which made her hold her breath for seconds. At halos lamunin ng taas ni Sander na halos nasa 6 feet ang taas niyang nasa 5 feet 4 inches lang. Inabot niya ang asukal dahil pabalik-balik ang kamay nito na halos dumikit na sa dibdib niya. At hindi niya mahigop ang kapeng tinimpla dahil nanginginig ang kamay niya sa kaba. "Ikaw rin ba ang tagalinis sa mga kwarto?" Si Celia po. "And I will lock my room because I don't want anyone invade my personal things. Sabihin mo sa kanya na huwag nang linisin ang kwarto ko." At marahan siyang tumango habang nakatingin lang sa tasang hawak. Nanatili si Sander sa tabi niya at naaasiwa siya dahil hindi naman sila nag-uusap. "May kailangan pa po ba kayo?" "Wala na," sagot nito at saka lumakad na siya palayo kay Sander. "Hindi ka ba mag-aalmusal?" Nakakunot ang noon nito nang lumingon siya. "Mamaya na po pagkatapos ninyo." At marahan naman itong tumango at saka siya tumalikod at bumalik na sa silid niya sa servant's quarter. Tinapos si Sander ang pagkain nung umalis si Jenna sa kusina. At hindi niya maikakaila sa sarili na malakas ang atraksyon dulot ng katulong na hindi niya magawang iwasan. Sa katunayan ay gusto niyang ilapit ang sarili. Her presence excites him. And she was so alluringly beautiful even when her hair disheveled and her maid uniform. Malayo talaga ang itsura nito para maging isang katulong. He wants her to be his mistress. At tinapos niya ng mabilis ang pagkain at saka nagtungo sa silid para maligo. Hindi mawala sa isip niya ang magandang mukha ng katulong. At pagkatapos maligo ay nagtungo siya sa balkonahe sa tsansang makikita ito roon pero ibang katulong ang nasa hardin. 5 minuto pa ay kumakatok na naman ang ina at naiinip na. "Let's go, Sander," wika ni Zoraida. At isinara niya ang pinto ng silid at inilak. Nasa driveway na ang golf cart at nakatayo na roon ang driver ng ina. "I will drive," wika niya sa driver at saka kinuha ang susi ng golf cart dito. Umupo naman ang ina sa tabi niya habang ang driver ay sa likod. "Saan ang unang punta natin, ma?" "Sa manggahan muna dahil ini-inspection ang mga mangga ngayon. Malapit na ang tag-ulan at kailangan na mag-first harvest. Sinabi ko sa matandang tauhan na ituro sa iyo ang pasikot-sikot sa iyo dahil may lakad kami ng amiga ko mamayang hapon. At pagdating sa dulo ng manggahan, ay may bahay pahingahan ng ilang tauhan doon. At doon din naghihintay ang truck na pagkakargahan ng mga kaing para i-deliver ang mga mangga sa Maynila. Si Berting na sasama sa iyo mamaya pagbalik mo dito sa hapon," wika ni Zoraida sa kanya. At talibang siya sa ilang oras sa paglilibot sa Hacienda Molina ng umagang iyon.
Pagbalik niya sa mansyon, ay agad niyang inilibot ang mata sa buong bahay, pero wala ni Anino ni Jenna doon. At umakyat siya sa silid at nagpahinga dahil napagod din siyang maglibot sa manggahan. Kahit nang bumaba siyang muli, ay wala pa rin doon si Jenna sa loob ng mansyon o kahit sa hardin. At nang magtungo siya sa likod bahay, ay bumungad sa kanya ang 4 na kwartong nakahiwalay sa mismong mansyon. Ito marahil ang servants' quarter. At kasalukuyang nagpapahinga ang 2 katulong na naka-uniforme pa. Lumapit siya sa mga ito at nakita niya ang pag-aatubili ng mga ito sa paglapit niya. "May kailangan po kayo, Sir Sander?" Tanong ng isa na may katandaan na sa 2. At sa palagay niya ay si Jenna ang pinakabata sa 3 katulong sa mansyon. "I didn't catch your name. What's your name again?" Formal niyang tanong. Ako nga po pala si Celia. At siya naman po si Tanya, sagot nito. Nasaan yung isa? Bakit hindi ko nakikita? Si Jenna po, may pasok po siya kapag Lunes hanggang Biyernes. Pero narito na po yun mamayang alas 5. Is she still in school? Tinatapos po niya ang 4-year course niya. At marahan siyang tumango at saka iginala ang silid sa nakabukas na silid. May kama naman at electric fan at komportable naman siguro ang mga katulong, sabi niya sa sarili. Naglakad pa siya sa patio na patungo sa hardin hanggang sa mapadpad siya sa harap ng fountain kung saan sila nagkabungguan ni Jenna kagabi. Napapangiti siya kapag sumasagi sa isip niya ang katulong. Tinapos si Sandor ang pagkain nang umalis si Jenna sa kusina at hindi niya maikakaila sa sarili na malakas ang atraksyon dulot ng katulong na hindi niya magawang iwasan. At sa katunayan ay gusto niyang ilapit ang sarili. Her presence excites him, and she was so alluringly beautiful even when her hair disheveled and in her maid uniform. Malayo talaga ang itsura nito para maging isang katulong. He want her to be his mistress. At tinapos niya lang mabilis ang pagkain at saka nagtungo sa silid para maligo. At hindi nawala sa isip niya ang magandang mukha ng katulong. At pagkatapos maligo ay nagtungo siya sa balkonahe sa tsansang makikita ito roon, pero ibang katulong ang nasa hardin. 5 minuto pa ay kumakatok na naman ang ina at naiinip na. Let's go, Sandor, wika ni Zoraida. At isinara niya ang pinto ng silid at inilak. At nasa driveway na ang golf cart at nakatayo na roon ang driver ng ina. I will drive, wika niya sa driver at saka kinuha ang susi ng golf cart nito. At umupo naman ang ina sa tabi niya habang ang driver ay sa likod. Saan ang unang punta natin, ma? Sa manggahan muna, dahil ini-inspection ang mga mangga ngayon at malapit na ang tag-ulan at kailangan na mag-first harvest. Sinabi ko sa matandang tauhan na ituro sa iyo ang pasikot-sikot dahil may lakad kami ng amiga ko mamayang hapon. At pagdating sa dulo ng manggahan ay may bahay pahingahan ng ilang tauhan doon. At doon din naghihintay ang truck na pagkakargahan ng mga kaing para i-deliver ang mga mangga sa Maynila. Si Berting na sasama sa iyo mamaya pagbalik mo dito sa hapon, sabi ng kanyang ina. At talibang siya sa ilang oras sa paglilibot sa Hacienda Molina noong umagang iyon. At pagbalik niya sa mansyon, ay agad niyang inilibot ang mata sa buong bahay, pero wala ni Anino ni Jenna doon. Umakyat siya sa silid at nagpahinga dahil napagod din siyang maglibot sa manggahan. At kahit nang bumaba siyang muli, ay wala pa rin si Jenna sa loob ng mansyon o kahit sa hardin. At nang magtungo siya sa likod bahay, ay bumungad sa kanya ang 4 na kwartong nakahiwalay sa mismong mansyon. Ito marahil ang servants' quarter. At kasalukuyang nagpapahinga ang 2 katulong na naka-uniform pa. Lumapit siya sa mga ito at nakita niya ang pag-aatubili ng mga ito sa paglapit niya. May kailangan po kayo, Sir Sander? Tanong ng isa na may katandaan sa 2. Sa palagay niya, ay si Jenna ang pinakabata sa 3 katulong sa mansyon. I don't catch your name. What is your name again? Formal niyang tanong. Celia po,
At siya naman po si Tanya, sagot nito. Nasaan yung isa? At bakit hindi ko nakikita? Si Jenna po, may pasok po siya kapag Lunes at Biyernes. Pero narito na po yun mamayang alas 5. Is she still in school? Opo, at tinatapos po niya ang 4-year course niya. At marahan siyang tumango at saka iginala ang kanyang mata sa nakabukas na silid. May kama naman at electric fan at komportable naman siguro ang mga katulong, sabi niya sa sarili. At naglakad pa siya sa patio na patungo sa hardin hanggang sa mapadpad siya sa harapan ng fountain kung saan sila nagkabungguan ni Jenna kagabi. Napapangiti siya kapag sumasagi sa isip niya ang katulong. Hindi naman pala siya maiinip sa 1 taon niyang pamamalagi sa Pilipinas. At bumalik sila ng ina sa bukid pero nagpahatid pa rin si Zoraida pabalik sa mansion matapos ang ilang oras. Naiwan siya para makita ang gawain ng ilang trabahador doon. At pasado alas 6 na siya nagpa siyang umuwi at halos madilim na ang paligid dahil sa nagbabantang ulan. At pagdating sa mansion, ay agad siyang nagtungo sa kusina para humingi ng kape. Ang inaasahan niya ay makikita doon si Jenna dahil sabi ng isang katulong kanina ay narito na ito ng alas 5. Pero naningkit ang mga mata niya nang ang 2 katulong pa rin ay nasa komedor at tagahanda ng lulutuin. Where's Jenna? Formal niyang tanong. Wala pa nga po pero pinapahanda na po niya ang Ricardo para sa lulutuin niyang pagdating niya. Wala pa rin siya? I don't mind if she wants to continue her studies. Pero dapat may ibang magluluto kung hindi siya darating ng maaga. Baka malapit na po yon. Siguro nagtipid na naman sa pamasahe kaya nilakad na naman ang pagpunta dito sa mansyon. At akma siyang aalis sa kusina. Nang pag-ikot niya ay malambot na katawan ng babae ang bumangga sa kanya na agad niyang nayakap para hindi tumumba. Her scent was familiar as well as the feelings of her skin. Jenna? The woman that would definitely rock his world again. I'm sorry. You're late. At napalunok siya nang matanaw niya ang cleavage nito mula sa hindi pa naisasaradong botones dahil marahil sa pagmamadali. Malayo po kasi ang nilakad ko. About that and your schedule. Puntahan mo ako sa silid pagkatapos mong magluto. Para saan po? Tanong muli ni Jenna na tila nagulat. Hindi kami pwedeng maghintay sa iyo kung anong oras kami kakain. Bring your schedule with you. At marahan lang itong tumango at saka hinarap na ang kusina. Bakit ba kasi ang tagal mo? Tanong ni Celia kay Jenna na makaalis si Sander sa komedor. At kanina ka pa hinahanap ni Sir, hindi mo ba alam? Ako? Bakit naman ako hahanapin? At inayos pa niya ang buhok at ang damit na hindi niya naayos isuot dahil sa pagmamadali. Oo nga, at nagpunta pa yan kanina sa servant's quarter na parang ikaw talaga ang sadya. Hoy Jenna, nabighani mo yata yung anak ni Madam. Bulong naman Tanya na sumabat sa usapan nila. Hay nako, kung ano-ano pinagsasasabi niyo dyan, baka marinig tayo ni Manang. Saway naman niya sa dalawa na ang tinutukoy ay ang mayordoma. Hindi ba't alas 5 dapat narito ka na? Bakit atrasado ka ng 1 oras na mahigit? Tanong muli ni Celia. Paano nga nag-research pa ako sa library at gumawa pa kami ng group project? Sagot niya habang nagsisimula ng pagluluto. Mukhang istrikto din yung anak ni Madam lalo na sa oras ng trabaho. Sabi uli ni Celia. 1 buwan na lang naman at same break na ulit ako at maluwag na ulit ang schedule ko. Kung sa bagay, hayaan mo na lang ang galit na mag-inang yan. Ang importante ay matapos mo ang pag-aaral mo. At pagkatapos niyang magluto ay nagtungo siyang muli sa kanyang silid sa likod ng mansion para kuhanin ang schedule niya sa school araw-araw. May 1 buong semester pa siyang bubunuin para makagraduate. At kumatok siya sa silid ni Sander pero matagal na siyang nakatayo roon at wala pang sumasagot. At bahagyang nakaawang ang pinto nito pero dahil patay ang ilaw sa silid ay wala siyang maaninag. At dahan-dahan siyang niluwagan ang bukas ng pinto para pumasok. What took you so long?
at napapitlag siya na nagsalita ang baritonong boses sa likuran niya. Nakapatay pa rin ang ilaw pero may natatanaw siyang kaunting liwanag na tumatama sa tukador galing sa balkonahe. Sander was standing by the mirror, shaving her beard with only his boxer shorts on. Bakit ba hindi ito sumasagot kanina pa siya kumakatok at tumatawag? Dahil madilim sa parte ng kanatatayuan niya, malaya niyang pinagmasdan ang kabuuan ng lalaki. He has flexed muscles and broad shoulders. At sumagi sa isip niya kung paano siya nito nayakap sa may hardin at kanina sa kusina para hindi siya tumumba. May kurba din ang bewang nito patungong puwitan at mahahaba ang biya sa tila isang basketball player. Kung pisikal lang ang pag-uusapan, maihalin tulad ito sa mga modelong nakikita niya sa front cover ng mga magazine sa living room. Tapos ka na bang suriin ako? At hindi niya namalaya na nasa harap na pala niya si Sander na halos sakupin ang espasyong nakapagitan sa kanila. Napalunok siya nang maamoy ang balat nitong katatapos lang maligo dahil halos sa mukha na niya ang dibdib nito. At bahagya siyang umatras pero lumakad din palapit si Sander sa kanya hanggang sa masukol siya sa dingding. Dead end. Wika nito na tila pinagtatawanan siya. Dala ko na po yung schedule ko sa school, utal niyang wika. What's my name again? Sir Sander, and she almost whispered. At nagunahan ang kaba sa dibdib niya dahil halos sa kayakap ng binata sa kanya dahil sa pagkakasandal ng kamay nito sa dingding. Always say my name when you talk to me. Utos nito na hindi niya alam kung para saan dahil dalawa lang naman silang nag-uusap. At kinuha nito ang papel na hawak niya at sinindihan ang night lamp. Nakahinga siya ng maluwag nang makalayo ito sa kanya. Monday, Wednesday, and Friday. Ang schedule mo 11 o'clock to 4:30. So meaning 2 oras kang atrasado kahapon. Panimula nito at saka humarap sa kanya. May mga projects kasi po akong tinatapos, paliwanag niya. At hindi niya magawang tumitig sa kaharap dahil nanunuot ang tingin nito sa kanya. Bukod pa sa ayaw niyang madapo ang mata niya sa dibdib nito dahil para ano pa ang iisipin. Project o boyfriend? Tell me honestly, do you have a boyfriend? Tanong nito. Wala po akong boyfriend. Matatag naman niya sagot at saka sinalubong ang tingin ni Sander. At kahit kailan hindi siya nagka-interes makipagrelasyon dahil karamihan sa nakakatagpo niya ay may sexual na intention lang sa kanya. Ang mga kaibigan naman niya sa bukid ay hindi niya gusto dahil bukod sa kaibigan lang ang turing niya sa mga ito, ay hindi niya gusto ang mga lalaking kontento na lamang bilang tagasaka. Mga lalaking walang ibang gustong marating, ni hindi na tinapos ang pag-aaral dahil sa bukid lang doon naman nagtatrabaho. How about manliligaw? Napakunot ang noon niya dahil tila gusto nitong tumbukin na nagsisinungaling siya. Nag-aaral pa po ako at hindi nakikipaglandian lang sa school. I told you to always say my name, diba? Seryoso nitong wika at hinintay pa siya ulit magsalita. Gusto niya na itong kainisan kung hindi lang sumisigaw ang kagwapuhan nito. Sir Sander. Okay. Tuesday and Thursday naman ay 6:00 ang labas mo mula sa klase. Sino ang magluluto kapag naatrasado ka pa sa uwi? Nagpapahatid po ako sa tricycle hanggang sa gate para makauwi ng mas maaga. 8:00 po naman nakakabalik na si ma'am galing sa dance lesson niya. At nakatitig pa rin si Sander sa kanya na tila may hinihintay pa na sasabihin niya. Sir Sander? At isang hindi mo pa mabanggit ang pangalan ko'y makakatikim ka na ng parusa sa akin. Seryoso nitong wika. Isa sa hinahangaan niya sa binata ay kahit matagal na ito sa Amerika, ay diretso pa rin itong managalog. Dalawa lang naman po tayo dito, diba? Bakit kailangan ko pang palit-ulitin banggitin ang pangalan nyo? Because I said so. It was just a simple instruction. Gusto mong malaman kung anong parusa ipapataw ko? At mabilis siyang umiling. Nagbaba ng tingin si Sander at tiningnan muli ang papel na nasa ibabaw ng marble block side table. So, paano ang gagawin natin sa 6:00 mong uwi?
At kapag maraming trabaho sa bukid ay pagod ako at gutom pag-uwi. Palagi naman pong may sandwich na nakahanda si Tanya, Sir Sander. I want a heavy meal at hindi ako makakapaghintay kung anong oras ka magluluto. Ay marunong din naman pong magluto sila Celia. Katwira niya. Si Ma'am Zoraida lang naman po ang nag-uutos sa kanya na nasa kusina siya mamalagi para sa pagluluto at paglilinis doon. At hindi nito gusto na palakad-lakad siya sa buong bahay dahil alam nitong may pakay siyang maghalungkat sa gamit ang namatay na Don at lalo na sa opisina nito. No, I will make an arrangement. Kung kailangan sunduin kita sa school para makauwi ka ng maaga ay gagawin ko. Hindi naman po kailangan yun eh. Don't tell me what to do, Jenna. Tinutulungan na nga kitang mapadali ang pag-uwi mo, ikaw pa ang tatanggi. At marahan siyang tumungo at naghintay na lang ng sasabihin nito. Aside from cooking, what do you usually do in the house? Laundry po, tipid niya ang sagot. At tapakunot ang noon nito at saka lumapit sa kanya. Do you want me to punish you right now, Jenna? At lumapat ang kamay nito sa batok niya na nagpalunok sa kanya. Na magsalita ito'y humaplos ang hininga nito sa pisngi niya. And for the first time in her life, she felt strong attraction from the opposite sex, na hindi siya naiinis kapag hinahawakan siya, at hindi siya nandidiri kapag halos maglapit na ang mga mukha nila. Pero hindi niya hahayaan na matalo siya ng atraksyon nito para hindi niya magawa ang pakay niya. Sir Sander, I'm giving you a warning. Banta nito bagamat hindi naman galit. Hindi ako nagbibiro. Mas pinili niyang huwag magsalita. At sa tinatagal-tagal nilang magkausap ay na hindi man lang nag-abala ang lalaking ito na magsuot ng damit pang itaas. At kapag hindi niya gustong salubungin ang mga titig nito'y sa dibdib nito siya napapatingin na hindi niya maiwasan. At palihim din siya tinitingnan ni Sander na sa palagay niya ay nag-i-enjoy kapag napapalunok siya. I want you to clean my room instead of other maids. Hindi ko gustong kung sino-sino pumapasok sa silid ko. Maliwanag ba? Opo. Sir Sander. Okay, you may leave now. At ipaghanda mo ako ng hapunan at bababa na ako. At nagmadali siyang tumalikod at lumabas na sa silid ni Sander. Bumalik siya sa komedor at ipinaghanda ito ng makakain. Paalis na siya sa loob ng mansyon nang marinig ang boses ni Zoraida. Nagmadali siyang lumabas para hindi siya nito maabutan. Sa halip na siya ang magsilbi ay si Celia ang pinapunta niya sa komedor para pagsilbihan ang mag-ina. Pinili niyang iwasan muna si Sander para maiwasan ding matangay siya sa tukso. Baka sa halip na mabawi niya ang manang dapat ay sa kanya, ay lalo lang mauwi sa mag-ina ang lahat ng ari-arian ng Don. Ano ba ang pakay ni Sir Sander at bakit ka pinakyat sa silid? Tanong ni Tanya sa kanya. As usual, tinanong kung ano ang trabaho ko dito sa mansyon. At hindi daw pwedeng lagi din akong ginagabi sa pagluluto dahil gusto niyang kumain ng maaga. Ayoko namang magluto no at napakaselan pa naman ni Madam sa pagkain. Baka itapon na naman yung escabetsing niluto ko tulad noon. At napabuntong hininga siya. Masarap siyang magluto kaya pinagsisilbihan niya ang ama nung nabubuhay pa ito. At gusto niyang iparamdam ang pag-aalaga niya. Pero hindi niya pinangarap na magsilbi at magluto sa ibang tao, lalo na kay Zoraida. Ginagawa lang niya ito ngayon para ipagpatuloy niya ang pag-aaral at para hindi siya mapaalis sa mansyon. Nang matapos na kumain ang mag-ina, ay tinawag na siya ni Celia para kumain. Pinagpasalamat niyang nagpaalam daw kaninang umaga ang mayordoma na uuwi sa probinsya nila sa Laguna dahil may sakit ang asawa nito. Mas malaya silang nakakakilos sa kusina at nakakakain ng masarap na pagkain. Maaga pa nga lang tayong maglalaba bukas at napakaraming bedsheet na pinapalitan ni Madam nung isang araw, sabi ni Tanya. Maglilinis ka muna ng silid at ako na ang tutulong kay Jenna bukas sa paglalaba, sabat naman ni Celia. Okay, sige, pero hindi ko lilinisin ang silid ni Sir Sander, sabi niya. Sayang. Gusto ko pa man ding makita ang katawan nun. Ang hot siguro ano?
At napangiti siyang bigla sa sinabi ni Tanya. Kanina lang ay malaya ni napapagmasdan ang katawan ni Sander na hindi niya alam kung sinasadya nito ang nakahubad dahil alam nitong dadating siya o nagkataon lang dahil bagong paligo ito. Hay nako, huwag mo na pag-interesan pa ang anak ni Madam dahil wala kang pag-asa doon. Kung si Jenna, baka pwede pa, wika ni Celia. Oo nga Jenna, ano kaya't akitin mo na lang kaya si Sir Sander para sa iyo na rin umauwi itong mansion. Para ikaw na lang din ang amo namin, hindi yang si Zoraida. Mahinang wika ni Tanya. Ano ba kayong dalawa? Tigilan niyo nga ako. Hindi nga natin alam kung may asawa na yang si Sir Sander. Binata pa daw yan pero may girlfriend na iniwan sa Amerika. Sagot ni Tanya na ikinalingon niya. May lungkot na gumuhit sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. E di huwag nyo nang pangarapin. Mabibigo lang kayo dahil unang-una, hindi yan papatol sa atin dahil katulong lang tayo dito sa mansyon. Sabi niya kay Celia at kay Tanya. Naku, pag umuwi pa yung girlfriend niya dito, dagdag pa sa pagsisilbihan natin. Hanggang sa matapos na pagkain nila at naglinis sa kusina, ay hindi siya mapakali dahil sa pagtuklas na may girlfriend na pala si Sander na iniwan sa Amerika. Kung dadami ang miyembro ng pamilya ni Zoraida na titira sa mansyon, ay malabo na may makuha siya kahit 5 at kailangan niya kumilos habang si Zoraida at si Sander pa lang ang naririto. At habang nakakalapit pa niya si Sander. At dito po nagtatapos ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Tuluyan kayang mahulog ang loob ni Sander kay Jenna? Ano ang planong nabuo ni Jenna para magkaroon siya ng pagkakataon na makahanap ng ebidensya para makuha ang parte niya sa yaman ng ama? Mahulog rin kaya ang loob ni Jenna kay Sander? Masasagot po ang lahat ng yan sa pagkapatuloy ng aking kwento. Thank you for watching. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye!